Ang batya mo. Maliit to eh. Yan. Maliit si Gerald. Bakit mo naman? Magkano na siya? Sus, yun pala pare Hindi, nakabalok doon na nakatalak niya siya batya. Siguro yung siguro mga 4 na oras. Nandun pala natulog. Tapos tinamahan na kami doon sa anay. Malit kayo, malitin. Malitin na. Malit siya si Gerald sa magkakapatid. Kaya yung tawag namin sa kanya yan. Yung pinakamalit yung tawag sa amin. Ba't nyo ginagawa yun, Papa Jin? Yung pagtulong, yung pinag-aral nyo yung mga bata? Hindi kasi, Tikram, ganito yun eh. Hindi ako gusto na ako lang ang umangat sa buhay. Gusto ko, kasi may hirap rin kami, gusto ko yung mga kapatid ko makaangat din sa buhay. Na hindi nila, makaranas din sila ng kahit pa paano maganda-gandang buhay. Yun ang sa amin ng misis. At saka sa mga anak ko, gusto nila na mga pinsan nila makaangat din sa buhay. Kaya si Gerald at saka yung panganay ko, yung mga anak ko to ng mga siman, talaga tumutulong sila talaga sa mga pinsan nila. Saka yung talagang sayang, di ko nakuhanan yung kwentuhan. May chikahan dito. Kaya yun ang sa mga... Lalagay ko lang to dito ka Telegram. Para yung moment ng mga... Humingi kayo sa... Kung baga, sa biyanan kayo lumapit. Hindi sa... sa mga magulang. Unahin yung magulang ang biyanan namin. Talaga sa lahat kong anak yun ang sinasabi ko talaga. Tulad yung kumpare ko din na yan na ng nakatanda kong lalaki. Sabi ko, ang biyanan mo na lalaki, kahit ganyan siya, unahin talaga yan. Hindi bali na mahuli kami. Yan ang unahin. Kasi kung wala yun ang ginan mo na lalaki, hindi mo makikita ang asawa mo. Hindi ba pa rin tama ako? Yung talaga yung yun palagi yung ina-advise ko sa mga anak ko. Bago, siyempre hindi na malayo ako magano kasi ilan ang anak ko na pinakasal ko, si Gerald, pang ano na sila ngayon, pang-anim na. Si Gerald. Ito sila, isa na lang sa... anim na. Yung kambal na lang. Yung dalawang kambal na lang. Kaya sabi ko kanina, sabi ko, bago tayo humila ng katawan natin, kasi hindi na natin masabi yung katawan natin kasi matanda na tayo. Gusto namin makapag-asawa na rin ng kambal. Dada! Ang kambal namin eh. Dada! Kayo magpupunta sa Manila? Ha? Ano ba ang petsa ko? Ayan o. Ngayon uwi. Nanong kayo? Nanong dos. Hindi lang 30. Dito kami ng New Year. Dito tayo umuwi. Hindi ba na yung umuwi? Hindi na rin naghintay na kami kasi sabi ko kay Gerald. Sabi ko, pwede naman kami makauwi. Sabi ko, magastos na. Magastos na nasa kasal na. Sabi ko gano'n. Kasi mali, ilan kami? 4 kami. 4 kami. Ilan magkano. Tama pag alam mo pare yung gabi, tapos pag night ko talaga, ang pawis mo talaga. Tapos pare naranasan mo yan? Yung pawis ko, nalalatagan. Pero yung kain, dati talagang malakas ako kumain. Yung kain mo, hindi pa natin inabot ng ganun, no? yung hinahay ko, nangangalugat to. oo, nangangalog talagang lupay-pay ka talaga. Parang nangihina ka Pag talaga. nagalmusal ako, sa gabi hindi, tanghali hindi ako kakain. Paggabi, naaabot kami gano'n. Hindi, ang sa akin kasi yung binabawal sa akin ng mga anak ko, yung mga tulad ng mga
mga tinapay nito, binabawal nila sa akin. Di ba? Kasi ano din daw yung tinapay na yun, matamis na. Mo matamis na. Nung dyan kami sa sa Bagong sa Caloocan, di mamalingki kami dalawa. Nakakita ko na ng bigo, minsan pinapauna ko sa bibilaw niya. Iba yung usap, paso sa bahay. Paso sa bahay. Paano makakain ako ng bigo? Ayun na to. Ay, ako bakit talagang... Gusto mo yung matatamis. Oo. Tsaka kung mahilig naman ako sa mga fruit salad nito, yung mga gulay-gulay. Tulad yung yun lang kinakain ko, yung gulay lang na yun. Talagyan ko lang ng dressing. Yung mga ka talaga sa kanya. Isang bawal niya. Gusto rin natin. Oo. Nagising ako ng gabi yan, hindi na lang makarating ako dito sa kusina. Nakasubo ng iba kasi yung kanin eh. Oo, iba talaga ang kanin. Bago ka pa matulog, kakain ka pa. Na mayroong kang puputin doon. Kaya sabi ko nga sa Iba inyo, yung kanin. Minsan, paggabi. Natutulog na lang ako. Hindi Ang mga anak ko, uminom na lang kayo ng yung gamit. kakain na talaga mga. Eh siya, hindi mahilig ko sa kanin. Sa gabi ko minsan siya nakakain na diretso na tulog. Ako naman, Inom kayo ng tubig na maligam-gam mo. oo. Minum ng tubig sa doon. Eh, in-orderan naman kami ng mga anak namin ng insure sa akin dessert na. Kaso naman, kasawa naman. Pinagdala na ako ng insure ng dessert na ako. Hindi ko pa naupos, hanggang pa. Nakakasawa kasi yung pinagdala lang namin. Tama, sa kanya. Ako minsan may dumarating sa bahay, 6 na malalakihan. Taganimanan kami dalawa. Minsan tawag yung anak ko, mayroon pa kayo dyan ganito. Sabi ko, mayroon pa. Mamaya may darating naman, mga hindi pa mabutan ng 1 linggo. May darating na naman, minsan hindi talaga nakakasawa talaga mahal. Minsan, linalagyan niya ng kape yung Yun. Nilalagyan ko ng kape yung yung stick. Yung stick, nilalagyan ko para hindi nakakasawa. Hindi Kape na nakakasawa. ang ininom ng Goya Stick. Oo, okay naman yan. Saka yung MX3, yun ang kinakapi namin. Pero pagka nalabas ako dito, pag may matitinta, inom din ako ng kape. Ninong, baka hindi ko marinig yung boses. Record ko to. para sa general. Hindi yung makibuyan. Ayun na, hindi, magkano sila talaga ni Gerald eh. Si pare, kung hindi kami mag-usap, wala rin. Kaya... Talaga, hindi naman ako pala pero nakikinig ako. Ayun, kayo ang susi papa para magsalita siya. Ayun na. Dati naiya rin ako eh. Sa lungat niya, siya ang palaki mo ako. Napasok ako pa rin sa doon ako na nahasa ako sa pagsasalita eh. Kaya yung anak ko nga sa akin, sabi nga si Papa talaga yung kasi nasanay sa pagsalita. Dati, nung una kong panalo, talagang pag sa akin na yung na magsalita, hindi ko malaman sarili ko. Namumula ba ako o naiihi ba ako? Ganun ako mari. Pero ngayon wala na. Parang may kunti ka ba naman? Pero ibig sabihin na yung pananalita mo, iba, na ka na, nasanay ka na. Sawa ng Diyos, tapos na ako ngayon sa term ko. Kasi sa lugar namin na yan, hindi kami taga dyan eh. Ang sabi ko yung pinto ko sa iyo na yung lupa ng amo ko, kaya kami nakatira dyan dahil sa lupa ng amo ko. Ibig sabihin, nung tumakbo ako dyan ng barangay official, tatatlo lang pundo ko ng buto eh, si Mrs. na. Saka kung nandyan ang mga anak ko, mga 10 kami, gano'n. Yan mga anak namin. Puro mga anak namin. Kaya dyan sa lugar namin, sinisigaw ako dyan ng tao na yung karaman ba pare? Paano daw ako mananalo kasi wala akong pamilya? Eh sila maraming pamilya.
Eh, nabaliktad eh. Silang maraming pamilya, hindi pa sila nananalo. Ako pa nananalo. Wow. Eh, talagang ano eh, siguro... Hindi kayo mag-isama. Yun lang eh. Kung baga, pag mayroon kung minsan maaga pa, may pumunta sa bahay. Kung hindi 100, 200, kung minsan bigas. Laganap na yata. Talagang ganun siguro na yan. Alam pa nila yung mga reseta ng gamot, ng bill ng kuryente. Kuya na nalo ng kapitan. Talaga. Eh, sabi nga, eh, yung mga anak ko ngayon, ayaw na nila, di tapos ng term ko, gusto mag-barangay kapitan naman ako, mag-chairman ako. Hindi, sabi ng mga anak kami, Papa, huwag ka na tumakbo. Ay nga, sabi ko, hindi na ako. Ano ba yung pinangalunan ng kapitan? Hindi ba, kasi Mari, yung kapitan, maganda naman yung kapitan ka kasi kumbaga marami kang supi. Siya ayaw niya talaga yung ganun pare, ayaw niya yung pupunta kami ng Ibayo dyan, uuwi kami alas 12 na ng gabi. O, ganun talaga? Aabutin pa namin yung mga upo ang nakahilera. Oo, tama yan. Tama talaga yan. Sabi ko, pagka tumango ka dyan ka ako, sasampa ako sa bubong, lulundag ako ng mataas. Sabi ko, nung naglabasan, tuwan-tuwa sila, napilit din pala. Sabi niya, minsan lang siya, kumbaga, gagawa lang siya ng padron. Na yung susunod na manunungkulan, kung sumuyo din, eh, gagayahin nila yung gagawin. Ganun lang ang palagi niyang sinasabi. Pagka yung, di ba merong, ano yan, yung, ano bang tawag doon sa misa, yung maglalakad ng ano, magsasalita yung mahabol na kapitan sa mga ano, mga sityo-sityo. Nagkangampanya. Nagagawa lang siya ng padron. Sabi ko si Gerald, bahala isli ko si Gerald kung anong pansin ko, baka doon yung uuwi yun. Bahala na sila kung papatayo sila ng bahay nila. May pinapatayo naman sila ng bahay doon sa Rilo. Hindi na sa kanila yun, Marin, di ba? Sabi ko lang, kung saan sila, okay naman kami kay ni Marin, sanay na kami. Yung ilang anak ko, hindi ko katabi sa bahay, sa isang bakuran. Kaya sabi ko sa kay Gerald ko, sabi ko, Gerald, yung bahay na ito na pinatayo natin, gusto ko sana i-ground floor lang. Gusto niya kasi itaas. Sabi ko, ito na gusto sila. Sabi niya, sige na pa. Sabi niya, sige, maano rin natin yan. Maano rin natin yung magawa rin natin. Magawa rin natin. Kasi dati yan, malala ko yung si Gerald yan. Bago ako magbiyahe niyan, nag-aararo muna ako yung para sa masakal. Si Gerald yan, nakasakay yan sa traktor para hindi masyado maano. Kung magpapabigat sa bahay na hindi tatakbo yung mga traktor. Kung siya, ganyan. Tulog rin. Oo, talaga si Gerald yan. Itong anak ko itong si Gerald talaga itong maraming ano rin ito eh. Karanasan. Imagine mo pare, hinaharap namin kung saan siya. Di ba yung tawag yung sa amin, ano eh, yung batya na malaki? Yung batya na malaki. Yung maliit ito eh. Yan. Maliit si Gerald. Hakatak mo naman, kung saan na siya? Sus, yun pala pare, nakasalukot. Hindi, nakabalok doon na nakatalak niya sa batya. Basta siguro hinanot na siguro mga 3 o 4 na oras. Nandun pala natulog. Tapos tinamahan na kami kung saan na yun. Balik kayo, malitin. Malitin na. Malitin si Gerald sa magkakapatid. Kaya yung tawag namin sa kanya yan. Yung putikot, yung pinakamaliit, yung tawag sa amin. Yung parang siling labuyo. Yun ang tawag namin sa kanya. Saan si Gerald? Parang siling na buyo. Maliit. Maliit na. Maliit lang yung batya. Batya. Doon bumalok to. Bumalok na siya nakatulog, parang.
Nakatalokbong pa. Oo, nakatalokbong. Doon pa yun sa kapitbahay namin. Tinawag lang ako na, alis yung anak mo nandito. Ay, nasayahan ako kasi nandun pala eh. Nanonood ng TV kasi wala kami nung TV. Nakipag-nood TV. Ay, nako. Tapos nakatulog siya. Tulog siguro. Pero maliit lang ito ng bata. Pero yung utak talagang sila yung dalawa na ng panganay ko. Palaging Ano yan? Si Gerald. Kaya ano yan? Isang scholar yan. Diyan sila. sa Malaking college. universidad. Scholar man siya. Scholar sa. Ito lang yung dalawa ko. Hindi sila yung nakapato sa account. Kaya parang napakalungkot yung... Yun naman. Sabi ko nga, mag-ipon tayo bago mag-use yun na lang tayo. Hindi na kayo magsasakit. Kasi maraming ngayon sa barko eh. Kaya minsan, inano ng pirata. Pirata, lalo na ng cargo. Oo. Yung cargo, ang sa kanila to kasi ano eh, yung tanker naman kaya. Tsaka yung maraming tulad sa kanila, pag dumaan sila sa Somalia, talagang nagbibigay na yung opisina ng kumpanya, nagbibigay na sa pirata. Kaya hindi na sila ginagalaw. Mayroon kasi yung makakarinig kayo na tinitira ng pirata kasi hindi nagbibigay. Ayun. Hindi nagbibigay ang kumpanya. Kung minsan, di ba, inaano yung barko nila. Stage yung barko nila. Hindi yan nagbibigay. Ayun, kaya pala may Ganun talaga. mga ibang kumpanya siguro lumalaban sa pagkakilala. Oo, yun yung malaman talaga. Kaya mo, nakakita tayo ng mga barko na ang bago dumaan ng Somalia, pinaiputan ng barbwire yung barko para hindi makakyat yung mga pirata. Kung minsan kasi mga pirata, lalo na itong mga yung ibang nasyon din na itong nag-gira lang ito ngayon, naka-helicopter lang sila pare. Nag-ano yan sila ng barko. Eh, mga lukot, bababa na. Pero Wala yung nakapadwar ka na eh. Kasi may tax magagaling. Ano magawa kasi yung dala na armas talagang high power talaga. Oh. Ikaw ba naman itaya mo ang buhay mo dyan? Di ba? Magaling na sila eh. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, kanini naman nyo, kakain na kami ng 3 bisis isang araw. Makapunta kami ng city, ganun ba lang mga enjoy na kami, himari na. Pag sabi ko, sige, kakain ako ng fish long punta tayo ng video, ganun lang. Kayong mga anak namin, kailangan kayo magpayaman. Kasi, magkakaanak kayo, mahal namin ng eskwela. Hindi tulad ninyo na nasa ano lang kayo, nasa eskwelahan to, government school lang kayo. Walang gastos, walang kaming gastos. Ngayon yung mga bata kailangan private school na. Oh, kailangan nyo talaga pera, di ba, Mare? Kailangan nyo talaga, kaya kayo magpayaman. Kami hindi na namin goal magpakain na kami ng 3 bisis isang araw, okay na kami. Kaya bigyan nyo kami ng pambili ng pagkain. Hindi ka pare, wala na tayong trabaho eh. Trabaho. Napatapos yun. Tapos na kayo. Ganun na lang tayo ng mga matatanda. Yung mga anak lang natin yung mag-ano. Nasiyahan ka na lang doon sa... Bago mga apo na lang yung ating Yung mga apo nga natin hindi na makaano kung pupunta sa bahay namin yan. Malalayo din sila. Nasa bayan, sa city. Sa city. Oo, iwalay na talaga. Kaya sabi ko kay Misa, yung bahay natin to, maliit lang to, pero pagkanda natin sabi ko, bugod na tayo. Makapanggapon na lang tayo sa tayo. Kaya ang aming lutuan, pinababa namin kasi ako pa rin hindi ako mahilig kumain ng kanin na
Linuluto sa rice cooker. Para walang lasa eh. Tsaka hindi ko Uling lang sa labas. kahoy o vegan uling. Kasi masarap eh. Masarap kainin eh. Ano? Kaya nagpatay talaga kami ng ano. Sabi nga rin yung gano'n. Masarap kaya tayong luto sa kahon. Oo, tama. Kaya kami, ano talaga eh. Tsaka Yung yung uso bigas naman dito ng kasi ano, ano. rice cooker at saka yung ano, pero kami nagluluto talaga sa kahoy at saka yung oil. Yung pinuntahan nila medyo sa yung mga nagluto yung mga ano ba yung mga Ito ba? yung mga kahoy Sa kawayan. sa kawayan. Oo. Doon yung nagay. Masarap daw. Si Ninong narinig ko rin nagsalita. Ninong magsalita po kayo. Ano yung masarap ba yung Pinuto sa kawayan. minuto sa kawayan yung Oo, bigas? tang masarap. Masarap talaga. Hindi, may tanong ako kay Papa Jin. Ah. Paano po nagsimula lahat? Kasi napansin ko parang seaman po yata lahat ng anak nyo. Paano po nagsimula? Hindi kasi ganito yan na Atikram. Yung mga nagsimula yung anak ko to sa ano sa panganay kong na lalaki. Oo. Kasi yung panganay ko itong lalaki, scholar to sa Nanjanbi. Scholar sa Nanjanbi sa malaking universidad sa Iloilo. Nang si Ferrer po yan. Nang si Ferrer. Kaya pala. May malapit po na gano'n na school sa inyo, gano'n. Malayo din. Sa city. Sa city yun din. Sa Kami city. sa ano lang. Sa Iloilo kayo pareho. Sa bayan kami. Sa bayan. Yung ano, yung Tega universidad, City. yung ano, Ah. city. Sa Iloilo City sila. Pakinggan natin si Papa Jin Ang sa... ano, ang talaga ang simula nung anak ko nga bago siya nagsiman, yung trabaho ko dati, driver na ako. Driver na ako. Ibig sabihin na yung anak ko papasok ng eskwelahan yan, hinantay mo na yung kita ko niya, kumbaga hinantay yung kita ko, yung binabaon nila sa eskwelahan. Tapos kung yung kita ko naman, kung hindi naman sapat yung ginagawa ng anak ko ng lalaki yan, kakain yan sa umaga, yung pinakasabaw niya yung tubig lang at saka asin, pupunta na ng school yun. Bago pupunta yan ng sakayan ng jeep. Tatabi yun sa gilid ng driver. Tatabi sa gilid ng driver. Sabi niya yung sa driver na, sabi niya, hindi ako nabigyan ni Papa ng pamasahe kasi yung kinika niya kagabi, tama-tama na pambili namin ng bigas. Sabi niya nun. Yung mga driver naman, parang proud sa anak ko na kahit na na walang baon, walang ulam, talagang nagpupursige talaga ng pagpasok. Yun. Kung minsan, dyan sa paradaan ng jeep, dinuloko ko ng kapwa ko driver eh. Sabi sa akin ganito. Sabi niya, ikaw, sabi niya, nagpapaaral sa anak mo, tapos wala kayo pababaon, hindi pa pala nakalmusal yung mga anak mo. Sabi ko kasi, yung porsyento ko kagabi, tamang-tama lang pambili ng bigas. Sabi ko. Parang siyempre yung mga pasahero na pumupunta diyan nagugulat kasi parang galit na sinumbatan ako kasi hindi na nakapamasahe yung anak ko eh. Sabi ko, doon ko tap ng anak ko kasi nakatrip na. Sabi ko, itong pamasahe ng anak ko. Sabi niya, wag na. Proud ako sa iyo na yung mga anak mo talagang nagsusumikap na sa pag-aaral. Ayun. Talagang anak ko talaga yun, na talagang nagpupursige talaga kasi nakita niya kung hindi siya makatapos, yung tatrabawin niya, either basakan or construction. Yun. Kaya nung masurte rin ng mga anak ko kasi binigyan siya ng Panginoon ng talino na ano ba yung pag-aaral niya. Sabi ko sa iyo, pare,
May sila 300. Sabi ko, pinta ko nga sa'yo, may sila 300 kumuha ng exam. Binigyan sila ng Norwegian, ng exam. Sa kabuti yung palad, nakapasa sila, mga 300, almost 300 sila kumuha. Kasi ang Norwegian kasi ganito, tuwing buwan, bibigyan ka ng exam. Pag bumagsak ka sa exam nila, wala ka na, out ka na, wala ka na. Hanggang sa naka-graduate sila, ang natira sa kanila, 3 na lang. Tatlo na, si Gia na lang nakuha at saka yung panganay ko na yan at saka yung classmate na yung dalawa, 3 na sila. Nung naka 9 months siya, ilan buwan ba yan? Kaya 4 months? yung mga anak natin na tapos tinulungan talaga yung mga kapatid niya. Bata. Hindi ko pa ito na-ikwento sa Katikram na kami ng misis ko, hindi lang kami na gusto na kami mag-angat, kundi pinangat din namin yung mga kapatid namin. Kasi ganito yon. Yung anak ng aking mga kapatid, kumuha ako ng isa, pinaaral ko. Para na pag nakag-graduate, nakapagtrabaho sila, yung kapatid naman nila, paaralin naman nila. Sa ngayon, okay naman kasi yung mga kapatid kong iba nakasurvive na dati yung kapatid kong isa nagpapadyak lang yan, ang asawa naglalabada. Ngayon, sa awa ng Diyos, nakaangat-angat naman ng konti mari sa buhay. Yung tinulungan namin, napaaral yung kapatid, ngayon ang isa magsisipera na mag-ano na rin sa barko. Kasi sabi ng mga pinsan, tulad nila Gerald, mag-ano ka muna, ubuti ka muna dito sa Inter-Island na muna, dito sa ano. Kaya sa kaming misis, marami rin kami pinaaral. Meron kaming nakapatapos rin kami sa pamangkin niya, sa side niya. Pero sa totoo lang, sa mga pamangkin ko, napatapos ako yung mga trabaho na sila. Hindi kami humingi na, ganito, napatapos naman namin kayo, tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng ganitola. Ang sa amin na ni Mrs., paaralin nyo yung mga kapatid nyo para nga makaangat naman sa buhay. Sa awa ng Diyos, sa mga pamangkin ko na iba, mga professional naman, saka mga pamangkin ko dito nga nag-attend sa sa Kasal Gerald. Ang isa ko dyan pamangkin, yung pinaaral nila yan na makatapos sa Seafarer sa pagkasiman din. Andiyan mo ngayon. Dito, pinaaral ni Gerald at saka nung panganay ko. Sila nagpaparal yan. Marami kaming tinulungan sa mga kapatid namin. Yun ang namin sa buhay namin. Ba't nyo ginagawa yun, Papa Gin? Yung pagtulong, yung pinag-aral nyo yung mga bata? Hindi kasi, Katikram, ganito yun. Hindi ako gusto na ako lang ang umangat sa buhay. Gusto ko, kasi may hirap rin kami, gusto ko yung mga kapatid ko makaangat din sa buhay. Na hindi nila, makaranas din sila ng kahit pa paano maganda-gandang buhay. Yun ang sa amin ng misis. At saka sa mga anak ko, gusto nila na mga pinsan nila makaangat din sa buhay. Kaya si Gerald at saka yung panganay ko, yung mga anak ko to ng mga seaman, talaga tumutulong sila talaga sa mga pinsan nila. Saka yung talagang At saka napakagandang aral. No? Ang gandang aral ng kwento ni Papa Gin Katekram. Mabalik po ako ng konti, Pa. Kasi sabi niyo may mga ilan na parang inuhusgahan kayo, parang kanina nakwento niyo, di ba? Yung kapitbahay. Paano niyo hinandle yung ganun? Yung sa amin lang naman kasi ganito. Iniisip kasi ng kapitbahay namin na sila mayroon.
Kami wala kami. Talagang wala kami. Hindi kayo makapalitaw. Hindi kami makano. Ang sabi pa nga, mayroon pa nga kami dati sa dalaga doon sa aming bayan na yung tawag kasi sa amin sa Ilonggo, i-uri daw namin to yung tuhod namin at saka uri hindi kami talaga hindi kami makaangat sa buhay namin. Ibig sabihin iararo namin to daw sa lupa, yung tuhod namin. Sa kauro namin, hindi kami makaangat sa buhay. Ganon. Sabi ko kay Mrs., sige lang, gawin na natin ang maganda para sa buhay ng mga anak natin. Ganon. Kasi ganito yung buhay namin una eh. Nakita kasi nila yung bahay namin, di ba, na ano ko sa'yo, pare, na yung kulungan ng baboy, ako nasa Davao ako eh, si Mrs. Indian. Kasi minsan masabi ko nga siguro may kunting ano rin ako kay Mrs. kasi yung ano ko noon na yung isip bata gusto ko kung saan makarating ganon. Nakapunta ako ng Tagum, Davao na nagtatrabaho ko, tapos napabayaan ko ba yung pamilya ko noon, gano'n. Kaya si Mrs. nagpupursige, gumawa siya ng maliit na kubo. Maliit na kubo yung pinakadingding mari, yung lukay, yung tawag yung ng niyog to ba? Yung pinagdikit-dikit siya, pinagtagpi, gano'n. Kaya yan ang sa amin ng tao na parang nina-underestimate kami na hindi kami makaahon sa buhay namin. Kaya ngayon nag-underestimate yan sa amin pare. Sabihin ko sa iyo na malingki kami ni Mrs. Bili kami ng mga malalaking isda na nagkataon na malingki din siya. Bumili siya ng kalahati. Sabi ni Mrs. Hindi, gawin mo na yan ng 1 kilo yan at ako na magbabayad. Wow. Napatingala sa akin ganun eh. Nagpasalamat siya eh. Sabi niya, salamat. Yan ang hindi kami nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Galing ni Mama. Nagkasakit yung babae. Pag pumupunta kami dyan kasi nasa kabilang nasa kabilang baryo na kami. Pag pumupunta kami dyan, dinudukutan ko dyan ng 200, 300, sabi ko, pambili mo ng gamot, pambili mo ng tinapay. Umiyak siya. Malaking pasalamat niya na kahit na ganun ang inaasal niya sa amin, hindi pa rin kami nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Grabe, kinilabutan ako, Kategram. Hindi. Talagang Kategram mo. Hindi yan kwento na talagang totoo yan. Nanggagaling po yung love nyo kay God. At alam nyo mahalin talaga yung kapwa nyo. Magsimula sa mga kapatid. Kasi kung nandun nga po yun, yung pagmamahal kay God, kaya nyo nga pong mahalin lahat. Kahit po yung nanguhusgaw sa inyo. Oo, tama yan. Kaya marami po akong natutunan sa inyo kay kay Papa Jean at saka kay Mama. Thank you. At alam ko marami din po kayong kaya lang kay Ninong, parang wala akong narinig. Nandun ako sa pinapakinggan ko. Pero kanina, hanggat nagkukwentuhan sila, nandun naman ako kila Kuya Don sa mga anak ni Papa. Pero yung mga una, ang daming kwentuhan, hindi ko nakuhanan, Katekram. Sabay bang mag-examine pare yung teacher at saka yung pangalan nyo? Kasi kanina rinig ko, nag-examine ka mo. Hindi ganito yun. Na yung exam yung panganay ko. Si Gerald nag-aaral pa to, napahinto namin to na isang taon kasi hindi nga kaya ng panganay namin na pagsabayin sila kasi halos yung mga anak ko nagkasabay-sabay to sila eh. Naka-college ako ng mahigit ng 3 taon. Ito yung college namin noon. Oo, may dalawa kaming panganay na grabe. may dalawa kaming pamangkin na Oo, kasi dalawang pamangkin na pinaaral bago yung sa amin na Pati niya na yung 7. Ganito yung Katekram. Oo. Kasi
madiskarte rin si Mrs. Halimbawa, bayaran na sa school. Bayaran na sa school. Pupunta niya mag-promisor nito man ang iba doon downan muna ang isa full payment. Ganun ang ginagawa tuwing exam. Ganun ang ginagawa namin ni Mrs. Kasi sinabay nga namin yung pamangkin namin at saka yung mga anak namin nag-college. Kasi may nakatapos na isa, yung si Jire. Yun ang panay. Yun ang nagpaparal. Yun nagpaparal. Grabe, no? May mga times, siyempre, yung medyo parang gigipitin yung isa. Paano nyo pinag-uusapan yun pa? Kung minsan yung may life bank ba na may utangan yung weekly yan, yung bayaran. 5-6. Hindi naman natin masabi na 5-6. Yung arawan ng tawag yan. Yung nangungutang yan yung weekly yan. Nangungutang yan si Mrs. Ibabayad sa eskwelahan. Tapos yung kung may dumating man sa amin na alote galing sa anak namin, talagang inuuna namin yung eskwelahan. Nakaboard yan sila, nakaboard yung mga anak ko na yan, pamangkin ko. Talagang inaano namin yan. Saan pumunta yung 5 centavos, saan pumunta yan? Pini-record yan. Pasok po kayo! Binili ng ultimo yan, Marina, sabihin ko sa inyo, ultimo yan na nilista yan. Pinupunta namin yan tuwing linggo sa boarding house. Tinitingnan namin. Sabihin ko sa katikram ang karanasan ng mga anak ko. Nag-uulam sila ng sapari. Sapari ba yung mais na yan? Mayroon man. Yung chichirya. Chichirya. Inuulam yan sa kanin. Inuulam yan sa kanin. Doon sila sa Iloilo, sa city. Inuulam yan nila. Grabe. Ang allowance nila yan, kung minsan makadala kami ng isda. Yung tinitipid nila yan, bigas. Tinitipid talaga yan para lang makapagtapos sa pag-eskwela. Kaya grabe pala ng kwento ng buhay nila, Papa Jen, Katekram. Pero alam nyo, kaya ganun yung bunga nyo eh. Tignan nyo yung mga bunga nyo. Ang gaganda. Kasi yung pagpapalaki nyo nanggagaling, iningi nyo kay God eh. Saka talagang mga anak ko masisipag talaga magsimula. Tsaka nakita po siguro talaga yung sakripisyo nyo. May pangarap po talaga para sa inyo at sa sarili po nila. Ang sabi nga sa amin ng tao, kaya siguro ako rin nananalo sa barangay namin kasi nakita ng tao kung paano ko pinalaki yung mga anak ko at saka ang pag-uugali. Ang galing lang po nung kung ano po yung mga parang natututunan ko sa inyo, nakikita ko sa mga magulang ko. Kaya napaka-bless namin, Katekram, na meron po kaming mga magulang na gaya po ng tatay at nanay ko, si Tito Gerald, sila ninang din. Wala din ako masabi sa pare-parehas po kayo. Kaya napaka-bless po naming mga anak na meron po kaming mga magulang gaya po niyo. Kaya thank you po sa pagmamahal. Alam ko inihingi nyo yung gabay na yan, yung paggabay sa amin kay God, paano namin gabayan mga anak namin. Ito yung isa sa mga gusto kong maisingit na tanong. Siyempre, iiwan nyo na ho yung anak nyo sa amin. Mensahe po kay Tito Gerald. Sa kay Gerald naman, alam naman namin, saka naintindihan naman namin si Juan. Tulad na hindi na ho namin siya pauwiin doon. Yun na nga iniisip namin. Sabi ko nga ganito Katekram. Hindi, biro lang po, baka sabihin nyo. Alam mo naman namin yung misis na baka sabihin magbabakasyon naman sila sa Iloilo. Magbabakasyon naman sila, hindi naman siyempre magulang tayo. Ibig sabihin maano rin sila sa atin yan eh. Tawag nito sa amin mananabig. Mananabig sa magulang. Alam mo naman namin na
saka si Joan, naintindihan rin namin kung ano si Joan. Siyempre, kung kay asawa na si Gerald, kung saan ang asawa, doon rin ang ano eh. Doon rin ang asawa, di ba? Kung saan sila, masaya na rin kami. Halimbawa, si Joan nandito sa inyo, kung ano man si Gerald, at saka nagpapasalamat din ako sa inyo na sa pagtanggap niyo sa kay Gerald na maging kasapi ng miyembro ng pamilya niyo. Masaya na rin kami ni Mrs. Thank you po. Talagang yun ang sa lahat na anak ko, talagang si Gerald na iniisip ko kasi hindi ko siya nakapag-asawa. Kaya masaya kami na si Gerald dito rin sa inyo, nakasali sa kajuan. Saka alam ko naman na kahit paano nakakita kami ng manugang na maintindihan si Gerald sa ugali ni Gerald na talagang tahimik yan eh. Mabuti na nga ngayon, nakapag-ano siya na nakapaghalong-bilog na siya eh. Pausog po kayo, mabibilad na po kayo. Hindi siya okay lang. Okay, so yun Katekram, napakarami kong aral na natutunan kay Papa Jin, kay Mama. Sana kapulutan na natin. Ang hindi ko makakalimutan sa kwento po nyo, yung mag-share ng love. Gaya po ng pagpapaaral po sa mga hindi nyo anak, pamangkin. Napakalaking bagay po nun. Oo, talaga. Sa mga ginawa po nyo sa mga pamangkin nyo. Thank you sa aral po ng buhay. Karigato. So sige, tuloy nyo po yung chikahan nyo. Oh, may bisita tayo dito Katekram.